gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country. Paano natin ang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee? Etong si Senator Erwin Tulfo. Nakausap ko na po yung Blue Ribbon Secretariat. Ipinakancel ko na po yung hearing. Paano natin? Bakit takot kayo sa hearing? Ano ba nangyari? Balita. Wala ko tayong update. Anong nangyari? Pambihira. Oo, balita ko, wala pa rin quorum. Ay, sino ba talaga? Sino ba talaga ang chairperson ng Blue Ribbon Committee nito? Walang quorum. Pero sinasabi mo, ikaw ang Blue Ribbon chairperson. Anong nangyari dito sa majority? Dun sa 13? Nakakuha ba kayo ng 13? Nakakuha ba kayo ng 13? Meron ba pumasok? Balita ko, 12 lang kayo. So, ibig sabihin, wala pa rin talagang quorum. Ano ibig sabihin ng acting Senate President itong si Juan Gatchalian? Naku, yari kayo dyan. Nakabantay yung ating men in uniform sa mga pinaggagawa nyo na yan. Ayaw nila yung mga ganyang klaseng karuruming galawan sa Senado. Alam nyo yan. Tapos yung isa sa pinakahihintay ng ating mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng leadership change sa Senado, yang hearing sa Blue Ribbon Committee, tapos ipapakancel pa nitong si Erwin Tulfo. Di ko alam, anong kapangyarihan na to para i-cancel lang ang hearing bukas dyan sa Blue Ribbon Committee. Sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Naku, ang dami hong nag-chat sa ating mga kaibigan, no? Sinesend ho nila yung mga ganap sa Senado, no? Yung pagdating ni Chis Escudero, panunumpa nitong si Win Gatchalian bilang acting, meron bang acting Senate President? Anak ng Petra ng Garapata. Saka tagal-tagal ko nang nagko-content o nag-vlog, political vlogging sa social media. Ngayon ko lang narinig yung terminong acting Senate President. Ang sabi ho dito sa post na to ng News 5, hindi po natin ipina-cancel dahil gusto nating i-cancel. Pinamove po natin. Sinabi ni bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na ipinakansela na niya ang nakatakda sanang pagdinig ng komite kaugnay sa flood control project sa Huwebes, June 4. Palakpakan! Di ba yan lang naman hong ini-aim nila? Hindi pa ba malinaw sa ating mga kababayan? Malalaking tao ang mga nagnakaw sa kaban ng sambayanan. Kaya lahat na lang ho ay nagsasabwatan para pagtakpan yung mga makapangyarihan sa Malacanang. Ngayon kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, ikaw ay minimum wage earner, ikaw ay sundalo, ikaw ay pulis, mag-isip-isip po tayo ngayong mga panahon na to kung saan papunta ang direksyon ng ating bansa. Hindi tayo nang hihikayat ng ano pa mang kaguluhan dito. Gusto lang ho nating mag-isip ng diretso ang ating mga kababayan. Gusto lang ho nating siyasatin ng bawat isang Pilipino ang nangyayari dito sa bansa na to. Huwag nating guluhin ang gobyerno. Dahil ika nga peace-loving citizen ho tayo ng Pilipinas. Hindi ho natin gusto ang kaguluhan. Pero dapat, ika nga yung critical thinking na sambayan ng Pilipino dito sa isa na to, pagganahin natin. Ano ba talaga, kuyang? Ano ba talagang dahilan? Kung bakit nanggigigil kayo napalitan itong si Alan Peter Cayetano? Dahil ba sa impeachment? Hindi. Gumagana ang proseso. Sumagot na nga si BP Sara. Idinelay ba ang impeachment? Hindi. Tuloy-tuloy ang proseso. Forthwith. Di ba? Bakit ngayon? Doon sa ginawa nilang kalokohan kanina sa Senado, bakit bigla merong mga ganitong klaseng galaw?
ipinakansila na daw ho yung hearing bukas. Senator Gringo, nasan? Yung inaabangan nating hearing. Bibitinin na naman ho ata tayo. Papayagan ho kaya yan ang sambayan ng Pilipino. Ano bang gusto yung mangyari? Mag-weekend muna tapos kausapin o ikulong na yung 18 Marine, ikulong na yung mga inimbitahan ni Rodante Marcoleta, gano'n? Huwag kayo masyadong magpahalata. Handa na kasi yung mga magsasalita bukas dyan sa Blue Ribbon. Okay? Handa na ho ang mga magsasalita bukas sa Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon gusto nila itong ipagpaliban sa susunod na linggo para trabahuhin. Kung pwedeng ikulong yung mga pwedeng ikulong na yung mga yan para hindi na makadalo sa Blue Ribbon sa Lunes. Hindi ko alam ha. Iyan lang naman ho ang ating payak na obserbasyon sa mga kaganapan sa ating bansa. SP Cayetano, huwag kang mag-alala SP. Ikaw pa rin ang aming SP. Dahil yung ginawa nila na yan, unconstitutional. Smile sapagkat medyo mabigat ang haharapin natin today at mga susunod na araw. Bakit po? Talagang lahat ay ginagawa para hindi matuloy ang sunod-sunod na mga hearing kung saan ay ang katotohanan at buong katotohanan ay lalabas. So, may mga lilinawin lang ako, no? Tomorrow, yung Blue Ribbon Committee. Tuloy! And ang balak talaga ay agawin ang mga committees. Kaya kung sila ay nag-walk out, kami naman ay gumamit din ng parliamentary tool na hindi magkaroon ng quorum para nga maprotektahan ang katotohanan. Sa Friday ay meron din schedule po ang ating kasama sa Senate na talagang parating aral, parating ready at grabe po ang wisdom sa batas tungkol naman po sa DOJ at NBI yung yung nangyari sa Senate ng May 11 at May 13. Gusto ko lang linawin po kasi kung tama yung reports na nabasa ko hanggang Malacanang, may mga bills daw na importante ang uplift. Paano daw mati-take up yun kung walang sesyon? I'd like to confirm that at least twice, pinabot namin sa Malacanang. Pag ready yung bills nila, anytime kami. In fact, may LEDAC dapat 2 weeks ago. Tinawagan pa ako nung head ng LEDAC kung tuloy. Sinabi ko, anytime. Sila po ang hindi nagtuloy. And then there was one more conversation where sinabi nila hindi pa handa yung mga bills na ilalabas nila. And assuming may bills po sila, sa committee po muna lalabas yon. So, ito lang ay confirmation na ang pinararating sa Malacanang at pinaparating sa ating Pangulo ay mga maling impormasyon. So, we had a light meal dahil napakarami naming meeting, pero I'm asking you for prayers, not just for the 13, also for the 11, not just for the Senate, but for the country. There are times in history where we're in a crossroad. So minsan kasi sa history, whether ang takbo mo ay 20 kilometers an hour pero 100 kilometers an hour, pareho lang, dadating ka rin doon. May times in history na left or right, there's no wrong decision, it's just what's the better decision. But there are times in history where a country has to make a decision, for example, when it comes to corruption and poverty, and if you make the wrong decision, the next generation will suffer. So it starts with your personal decision, then it becomes a group's personal decision, katulad ng grupo nung 13, then it becomes an institutional, a community decision, then it becomes the decision of a nation. So as of yesterday, di ba, ang hinihingi pa lang naman namin, give the truth a chance. So ngayon, we're asking everyone to pray that matuloy yung mga hearings. No? I'm not saying that every single witness will tell the truth. What I've been consistent with since 2007, nung chairman ako ng Blue Ribbon Committee, was that that platform allows us for anyone to testify at makikita po natin yung testimony nung magte-testify. Nagtataka lang ako, bakit umiba ngayon na ilang buwan walang hearing kung kailan may mga bagong revelasyon at medyo mabibigat na yung mga witnesses na nagiging available. Anytime po, may malalaking witnesses din or mayroon din po mga pwedeng biglang magsabi ng totoo. No? So of course, the man of the hour tomorrow, Senator Dante Marcoleta. Hoy, Sen Dante! Oh, malakpakan natin si Sen Dante. Kala ko.
habang nandyan si Senator Rodante Marcoleta sa Senado, nasa tamang kamay ho tayo, okay? Nasa tamang kamay ang sambayan ng Pilipino basta nandyan si Senator Rodante Marcoleta. Magandang tanghali. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Ito po, nag-uusap-usap po kami Kababayan, ayan na. sa araw ng bukas. Ang gusto lamang namin ay ang inyong total support. Wag po kayong kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananaig. Kagaya po na sinabi ni SP Alan, lahat po ay gagawin nila para patuloy na pagtakpan ang isang issue na kayong lahat ay may kinalaman sapagkat pera po ninyo ang ninakaw nila. Kaya sinabi ko po, huwag kayong kukurap. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country kung saan tayo papunta. Salamat po sa inyong lahat at sa inyong... Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta. Ipanalangin ho natin ang ating bansa. Ipanalangin ho natin na lumabas ang katotohanan dyan sa mga maanumalyang flood control project. Ipanalangin ho natin ang ating mga senador. Hindi lang ho yung Tama yung sinabi ni SP Cayetano dahil tayo ho ay naniniwala sa divine intervention. Naniniwala ho tayo na merong plano ang Panginoon dito sa bansa na to. Merong plano ang Panginoon, no? Kaya kailangan lang ho tayong tuloy-tuloy sa pagdarasal. Basta tuloy-tuloy lang ho tayo sa pagsuporta at pananalangin. Sana mailagay na sa tamang direksyon itong bansa na to. Kawawa ho ang susunod na henerasyon pag nagkataon na hindi ho natin nailagay sa tamang landas itong bansa na to. Suporta. So, thank you very much, Kuya Dante. So, ulitin ko lang po ha. Kaya pinapaswear, di ba? To tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kasi may half-truth, may tinatago na truth, mayroon pong lies, no? Series of hearings to. Pag naumpisahan po natin bukas, nandyan na yung momentum. Inuulit ko po ha. Pag may 13, automatic, hindi ko kailangang mag-resign. Sa inyo na. In fact, tinitingnan ko lang, day by day, week by week lang, na matuloy lang itong mga hearing at maumpisahan lang. Baka naman yun lang ang trabaho ko. I'd be more than content to go. The day that God uses people to tell me na meron na kaming napili to lead us. In fact, sinabi ko na rin sa 12, gawin yung kandidato ang bawat isa sa atin dito. Sino po ang gusto ding maglingkod sa ating bansa. But my mission right now is for the truth to come out. Again, hats off kay Senator Jinggoy Estrada. Napakatagal ko na po siyang kilala. We have our run-ins. In fact, may mga ibang nagpo-post ng aming mga disagreements in the past. But I'd like to reiterate what I said yesterday. Yung sinabi ni Senator Jinggoy na may ebidensya siya na talagang pinipilit siya lumipat at ang kapalit ay kanyang freedom at walang kaso, that's not hearsay to me because narinig ko mismo yung conversation. And palakas ng palakas yan, yung threat na yan sa iba pa naming mga kasama. So, dun sa 11, maybe some of them have a reason na, mag-ingay, lumaban, i-discredit yung Blue Ribbon kasi especially pagdating dun sa 18 Marines, nabanggit din ang pangalan nila, allegedly nahatiran din ng Malay-Maleta. Having said that, dun naman sa inyo na mga tinatakot lang kasi I know at least one member na tinakot siya. Kasama na namin siya eh. Actually, nung araw mas bilib ako sa kanya kaso kay Jinggoy. At sinabi nga niya na sama na, siya pa nga nagko-complain. Pero ngayon, nagsasalita pa laban sa amin. But at the right time, no, we'll talk about that. My point is, we will stay strong, but please pray for us kasi may individual circumstances ang bawat isa and marami kaming hindi kontrolado. Diba? And yung pagdating ng mga witnesses. By the way, gusto ko lang malaman nyo, we also invited the Office of the Ombudsman, the DPWH and the DBM or the representatives kasi we'll do this very orderly. We'll find out nasaan na ba investigasyon nila, ilan na ba talaga ang ghost at hindi, magkano ba talaga ang involved dito. So ang daming impormasyon na kailangan maging malinaw sa atin lahat. So magandang tanghali po, please pray for our meetings today and ulitin ko po ha, we're not praying that God be on our side. We're praying that we be on God's side.
And to listen and to hear the prayer, dapat may basis. And the basis is God's Word. And of course, the basis is yung tamang counsel na dun lang tayo sa tama. Hindi Correct. pwedeng kasinungalingan. God bless you all. God bless, SP. Andito sa bahagi ng video natin na to, press ko ni Erwin Tulfo. Good. The events that happened today, the change of leadership was legit, was legal, because Yes, it legal. was based on Supreme Court decision. Oh. The Avellino versus Cuenco case way back in 1949, February 18, Hinukay yung proceedings. 1949. 1949. Anak ng toka ba? Pati yata yung mga magulang natin, di pa pinanganak dyan. Proceeded. In 2017, when Senator Frank Drilon was the Senate President, there was a quorum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Sa kulong po yung tatlong senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have proceeded. The reason why we have to do this is already a violation of the Constitution. 3 straight days po that they blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to. Ba't natakot ka sa hearing ng Blue Ribbon ng tanong dahil mababanggit ka ng mga ng mga 18 pa rin, isa ka sa mga diniliberan ba? Bakit natakot ka? act. And we are very Masyado na kayong obvious, di nyo na mamamaniobra to Brad. fortunate that one of them, member of the majority before, May natakot ka mo. Senator Jesus Cordero, do not conform and do not believe in what they are fighting for. Hindi po siya naniniwala because he believes na yung kanilang pinaglalaban ay mali po. Na yung kanilang pagbo-boycott ay para ipagtanggol lamang ang ilang sa mga kasamahan nila. So ibig sabihin itong si Cheese Escudero masahol pa kay Judas, ganon? Kapal ng mukha ni Cheese. Ano nang tawa yung isa muntik na pinadala sa Dahig Netherlands, yung isa nakulong na, tapos lumipat pa siya. Ano nang tawa? Ano ito? Sukdulan na ho ang kakapalan ng mukha nitong mama na to, itong si Cheese Escudero. Wala ho talaga, hindi ho siya para sa sambayan ng Pilipinas. Ito yung mga tao na talagang kahit na lumubog na sa kahirapan ng buong Pilipinas. Di ako galit kay Cheese. Meron siyang dahilan. Pero nakita ho natin ang tunay niyang kulay bilang isang public servant dito sa isa na to. Ang pinag-sisilbihan niya ho dito sa ginawa niya na to ang sarili niyang interes. Di ba? Pagkatapos, hindi ko lang alam kung anong klaseng mura ang ginawa nitong si Senator Jinggoy Estrada pagka nabalitaan niya to. Nakakulong ako dahil dito sa issue na to. Dahil hindi ako tumiklop. Anak ng toka. Ang gusto lang natin lumabas ang katotohanan. Yan nga dahilan, di ba? Bakit pinalitan ka ni Tuta Soto? Yang hearing na yan, pagkapalit ni Ping Lacson, natigil. Nakaalagwa na eh. Ngayon, ikaw din ang dahilan kung bakit matitigil ngayon. Anak ng tatang garabata. Palakpakan, Cheese. So the guy suddenly made a decision today Dagay, hindi to man join the senator, so no? para magkaroon po kami ng quorum. And you may ask, bakit hindi? Is there a quorum? Yes, there is. We're just considered 22 now. So divided by 2, that's 12 plus, 11 plus 1 is 12. So we have a quorum. At dalawa po sa amin, isa Nakabantay ho ang ating men in uniform, nakabantay ang sambayan ng Pilipino, nakikita nila itong kababuyan na nangyayari na to. Dahil malapit na ang hearing, ginagawa ho nila lahat ng magagawa nila para mapatigil ito. sa nakakulong. So we only have, ang bilang po ay 22. So divided by 2, yung sabi po na majority, para makuha majority, divided by 2, it was 11 plus 1. And that was Jesus Cordero nga po arriving today. So nag-break po yung impasse when Senator Escudero showed up today because ang sinasabi niya po sa amin, he doesn't believe anymore on what they're fighting for. Number 2, there will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now,
they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sangayon because we have to review these people. Oh, yun na. Nasasab- Ayun na ho mga kababayan. I-review na natin siya. Yun po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Nako, yari. Number two, the proper way to invite resource persons, Oh. you do not give it out to the media. Oh. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, Oh. hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may dadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, Hindi pwede you yun. have to give me time. Ang problema dito, ang gusto ho nilang mangyari, dapat ikukonsulta muna sa kanila. Kung merong ibabawas, kung merong idadagdag, napakalaking kalokohan ho nun. Hindi, hayaan natin ang sambayan ng Pilipino. Huwag nyo kaming idaan sa mga teknikalidad na yan. Huli nyo na yan, mga tulpo, mga walang hiya kayo. Time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Wala, may hearing bukas. Thank you. Sir, Question. kung majority na po kayo, sir, bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? We only have 12. So, well, he will be a Yun talaga ang target nila. Feeling ko, ito akin lang naman. Feeling ko 2 days ago nakuha na nila si Cheese. Kahapon, ngayon. Pero malakas siyang na bago pa mag-umpisa lahat ng kalokohan na to. Kaya malakas ang loob nila na dalo kayo dahil sa feeling ko kung sakali mo magpakita kung sino man sa kanila talagang babaklasin na nila tong si Cayetano. Ang problema, ayaw talagang magpakita kaya idinahan na lang sa balyahan. Ilinabas na itong si Cheese at inagaw yung mga komite at ito na nga ho ngayon. Siya na daw ho ang chairperson ng Blue Ribbon. virtual Senate President. Pero, It is what the law says. You have to have 13. We don't. We only have 12. bakit acting SP? No, Senate pro tempore. Sir, acting SP. Acting President. Acting Senate. But he's the presiding officer from now on. So, kung hindi pumasok Senator Cayetano, it will be Senator Win who will be presiding from now on. Sorry, But sir, are you just to expecting, sir, na eventually clarify. magiging Senate President and may liliban pa ba from the majority? Kung may lilipat pa, kung may mahimasmasan ngayon ng mga kasamahan nila, and I still urge, we're still open. Doon po sa mga members po ng majority, please join us. We will accept you with open arms. Let's work together for the nation, not for ourselves, not for the political parties, not for certain individuals, but for the entire country. Let's work together. We will accept you. We will embrace you. Sir, kung may nananatili pa rin Senate President kayo, si Senator Alan. Say again? SP pa rin po si Senator. Well, right here in Rule 4 of the Senate, Section 5, it says, a pro tempore may act as acting president. Acting Senate President. Acting Senate President, ang pro tempore. Sir, did you know paano Sir, po kung kay naging... Senator Cheese para sumama po sa grupo. Oh, well, Senator Mix. And then, actually, yesterday pa he's not very happy anymore. Then, we really thought na yesterday he would join us, but he did not. He was thinking it over, consulting his family, his friends. And then kanina morning, he said he will attend. But we didn't expect it kasi kahapon he said he'll come but he did not. So kanina, we were surprised when he joined us.
when he arrived. Paano po nag-effect No, pag 12 po pwede kasi majority na kami. of the 22? Of the 22, because it should be 11. Divided by 2, 22 divided by 2 is 11, plus 1, so we have 12. But that math cannot be applied on SP. Not an SP, I'm sorry, not an SP. That's why we did not elect a Senate President, because we would be violating a law. We'll be violating the Constitution. Sir, was there any promise to SP, to Senator Cheese, or talagang na-enlighten lang siya? He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap tayo kanina, we were surprised because Sen Mix was already, we asked Sen Mix kanina, meron bang ika kapalit, may sinasabi sa niya, wala naman. But nothing. Sir, kailan na sigurado na dadating si Senator Cheese? There was none. Kanina nung nag-caucus kami ng 1 o'clock, wala pa eh. Kasi yesterday said na he will join, but they did not. Well, so yung mga bandang alas 3 na sa session hall kayo, were you losing hope na nadadating siya? I was already preparing what to tell you guys na pag hindi na naman sila sumipot. Na I will say na bahala na ang taong bayan. Gaano po katotoo, sir? Gaano katotoo na... Sir Lee, may nagsasabi, nilakad ng palasyo yung pagpunta rito ni Senator Cheese. Wala namang kapalit ha. I mean, bakit yung number 2? Bakit makikialam ang palasyo? Bakit man makikialam? I mean, siguro bakit makikialam mong palasyo? Lahat ng dahilan nasa palasyo para makialam. Si Raulo ka ba, ha? this is a Senate. I mean, we're another branch of government, di ba? Sir, what will happen pag nag-resurface si Bato? Then, pag dumating siya, it's okay. I mean, we welcome him. But that would make the senators 23, not 22. Ano po mangyayari sa Well, we already declared it. Kung susipot siya. Sir, to clarify, Kung susipot siya. sir, to clarify, Takutan no? Kung sisipot siya. Right now, we have a Senate President and an acting Senate President. Ano po yung difference and limits ng mga functions and roles nila? Actually, vacant yung Senate President. I mean, because may acting na tayo, di ba? There's an acting President. Si Sen Win, in his capacity as pro tempore, until a new Senate President is elected. And the only way that we can elect is we will have 13. Otherwise, we cannot elect a new Senate President. So we will be, the Senate pro tempore will be the acting Senate President. but if SP arrives on Monday, he will preside. Definitely. He will preside. He remains to be the SP. Yes, he will preside. Can we say na hindi stable pa yung kasalukuyan ng majority? I think it's already stable because 12 kami, 10 lang sila. Pero yung Senate President, hindi pa rin sino. Yeah, yung Senate President, yes. But what can he do? I mean, he might be a virtual president dahil majority na kami, di ba? 12 to 10. Senator Marcoleta yung kanyang blue ribbon, how will you assert your blue ribbon? And that's illegal na po, yung kanyang tomorrow. We've already instructed the Senate, the OSAA, the Senate Sergeant at Arms, the Senate Secretary. Sir, sabi niyo, Na office vacant na po, di ba? We declared it. So, illegal na po yung gagawin niya because there's already a new blue ribbon chairman. sir, kung matutuloy tomorrow, wag daw kukurap dahil may mga minority na pwede daw hong madawit doon sa flood control anomalies. Ay, doon. Kung sabi na, sana tinignan niya muna yung kagrupo niya. Ilan doon ang sabit. Walang problema. Kami walang problema. Kung ilan yung kagrupo niyang sabit, okay lang. Ipakulong silang lahat. Pero pagka merong Erwin Tulfo na pinangalanan, anong gagawin natin dyan? So dahil meron silang kagrupo, hindi namin poprotektahan namin dito? Hindi. Lahat na mababanggit dito, Brad, dapat ipakulong yung mga yan. Kasuhan yung mga yan. Sir, sorry, ang grupo niyo po ang tawag ay majority na. Of course. Majority block na. Yes, because the new majority, there's 12 of us. There's 12 of us. And then, another thing, did you hear Senator Cheese abstain? Hindi naman So he did not abstain. Doon sa mga, when we said, when Senator Win said na declare all committee
I mean, seats vacant, except for the Senate presidency. Senator, paano pag magpumilit na maghiling bukas yung Blue Ribbon Committee under Senator Cayetano or I don't know how they will do that because there's already Kaya Senate President yan eh. Paano mo kukontrahin Senate President? Acting lang yun, nandun yung Senate President. instruction to the Senate Sergeant at Arms. Na ano po There's a new Sergeant at Arms. Ano instruction, sir? They will not be. And then there will be, we're contacting now the House of Representatives that this is the Senate new majority. And even Malacanang, there's already communication. We're just waiting for the reply. Even the guests, hindi po papapasukin tomorrow. For instance, if the 18 ex-Marines surface. Because it's invalid already. This is already a press conference, right? I'm telling you, I'm the new Blue Ribbon Committee chair because there's a new Senate majority. Yung sinasabi po nila sila Senator Marcoleta, hindi na po sila majority, nasa minority. They only have 10. Na kung gusto mo pumunta ng mga Marines, magmerienda, pamerienda na lang dyan. Sir, On Monday, sir. Ang kapal ng mukha nito, no? Or yung ibang guest sana bukas, invited pa sila on Monday. We will review upon consultation with the new members. Like I said, everybody is a member of the Blue Ribbon. Sorry, sir. Kasama po si Senator Marcoleta, kasama po si kung gusto niya pa ang ex-officio Senate President Cayetano. Sir, They're all invited. Sir, sabi nila SP Alan, all of this is para hindi matuloy yung hearing nila on the flood control anomaly. Meron na ngayon Monday, di ba? Pero hindi, yung kanila, yung for tomorrow dapat. Are you denying that allegation? Yeah, of course. Because, number one, okay, subcommittee, dapat i-constitute ang subcommittee upon the instruction of the chairman of the committee. Sino ba yung chairman nun? Si Senator Pia Cayetano. Number two, yung mga invitations, hindi man lang dumaan, kahit naman lang sa minority leader. Ang minority leader is the ex-officio of the Blue Ribbon. Wala, hindi siya binigyan ng copy. Hindi nga siya, ba't pa siya bibigyan? Ayaw nga niyang umalis doon sa opisina ng SP. Ilang linggo na si Cayetano, ayaw pa rin niyang lisanin yung... Ba't pa siya bibigyan? Sabi mo sa kanya, umalis muna siya doon. Kay Cayetano, opisina yon. Mabuti pa ang media meron. So, that's another violation of the rules of the Senate. Dapat ba yung mga resource persons, ang bigyan mo yung mga member ng committee para mapag-aralan nila, para we can formulate questions, anong itatanong ko dito. Not the media, because the media cannot ask them questions. Not the bloggers. So wala kayong hinahagan doon sa katotohanan na... No, of course, we will look yung mga... We will still invite those people, some of those, pero we will have to review yung list nila. Hindi yung kung sino wala na pakundangan. Yung mga pangalan ako na hindi ko nakilala, hindi naman contractor. Sino ba yung mga yun? Nakita ko may 18 Marines na yun. So we will have to consult, of course, the members until Friday. Magkakaroon na kayo may elect ng USP pag may lumipat na po sa inyo? Say again? In July, magkakaroon na ng... Kung may lumipat, yeah, then we can convince, then we will elect. Hindi malapit na yun. I hope so. But for now, ang sigurado lang is, well, Anong mensahe nito kay Senator Alan Peter Cayetano? ang mensahe, ang tao pagod na po. Ang mensahe, lahat po nadadamay, pati po ang minority na pumapasok kami, ang gulo-gulo ng Senado, wala na kayong ginawa. Nakakahiya din po, pinapasweldohan kami araw-araw. Pagkatapos 3 days, it's a violation of the Constitution. Walang violation doon. Yung inyong nga ginawa hindi rin yun eh. Walang violation yun. Ginamit nyo, nag-walkout kayo, ngayon nawalan ng quorum, ngayon naman hindi sila pumasok para walang quorum. Violation ng Constitution. Yung ginawa nyo, umalis kayo, meron pinag-uusapan, nawalan ng quorum, hindi violation ng Constitution. Ngayon hindi pumasok yung majority dahil walang quorum, it's a violation of the... Sira ulo ka ba? Nakanto ka, may daming pag-uusapan nun, nag-walkout kayo, hindi violation ng Constitution? So we really have to act drastically. Ito na nga po. Yung kung sinasabing lang, wala silang quorum, walang bilang. Paano walang bilang? There's only 22 of us now. Yung isa nagtatago, ay na magpakita. Sinasabi mo, Si Jesus Escudero. Siya yung tinutukoy na Judas. sana, kung magpakita, sana magpakita siya. Sana hindi siya magtatakbo sa hagdanan ulit.
mag-stay siya dito sa floor, bumoto siya. Sige, let's go. With that po, Senator, I think Senator Cheese is also facing a grave complaint before the Ombudsman. Yes. Paano kung maaresto din siya? Kung may warrant of arrest. If At hindi siya magkakawarrant of arrest. Pambira, paano siya magkakawarrant of arrest? If there's a warrant of arrest. Pero there's no warrant of arrest pa naman. Ongoing po yung investigation. if he will be arrested, what will happen? Well, because Remain the majority. Hindi nga siya ma-arrest. Hindi siya ma-arrest kasi ginawa na niya yung trabaho niya. Naghudas na siya doon sa 13. Ang trabaho lang niya ay maging hudas at hindi na siya ma-aresto. the ombudsman, Bira, di ba? Then we have to talk it over. Di ba? Sir, paano yung impeachment? Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. So Luis, maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayong lahat. Walang kukurap. Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta. Mahalin ho natin ang Pilipinas.